Ngayon ang araw ng paglaya ni Jagger mula sa bilibid. Pinagbayaran niya ng ilang taong pagkakakulong ang kasalanang hindi naman niya ginawa. Maayos siyang nagpaalam at nagpasalamat sa mga naging kaibigan niya sa loob ng kulungan. Nagpasalamat din siya sa mga pulis doon bago niya nilisan ng lugar. Walang matutuluyan si Jagger. Wala na siyang ama at maging ina. Nag-iisang anak lang din siya kaya wala din siyang kapatid. Isa lang ang taong pumasok sa kaniyang isipan. Walang iba kundi si Mang Ernesto. Kasalukuyang narating na niya ang bahay nito at abala si Mang Ernesto sa pag-aayos ng nagusot nitong damit at nag-aabang ito ng jeep dahil papasok na ito sa kaniyang trabaho. Si Mang Ernesto yung taong ka-inmate ni Jagger noon, ngunit nauna itong lumaya sa kaniya. Matalik niya itong kaibigan at nagsilbing ama sa kaniya sa loob ng kulungan. Bago ito lumabas noon sa bilibid, ay ibinigay nito ang kaniyang address sa binata. Dahan-dahang inihakbang ni Jagger ang kaniyang mga paa at iniwasang makalikha ng ingay. Pinulot niya ang maliit na kahoy at maagap itong itunutok sa batok ni Mang Ernesto. "Hold up to! Hep hep! Huwag kang lilingon! Kung hindi ay wasak itong bungo mo!" Banta niya sa matanda. Napapikit namang itinaas ni Mang Ernesto ang kanyang dalawang kamay sa ere habang nanginginig sa takot. Oo, ibibigay ko ang gusto mo. Kukunin mo itong pera ko." Takot na wika ng matanda. "Ay nako, hindi ko gusto ang pera mo kundi ang ilang pirasong buhok mo sa ulo." Anito at uminit ang ulo ng matanda sabay humarap sa holdupper na nasa kanyang likuran at hinampas ito sa ulo gamit ang makapal na dyaryong hawak niya. "Aray ko naman! Sinabi ko namang bawal humarap!" Reklamo niya sa matanda. "Sinasabi ko na nga ba? Ikaw lang yan, Jagger. Sira ulo ka. Nakalaya ka na pala, hindi ka man lang nagpaabiso. At may balak ka ata na patayin ako sa nerbiyos." Konsumisyon nitong wika sa binata at malahudas namang tumawa si Jagger. "Akalain mo yun, Mang Ernest. Ang holdapper na kagaya mo ay takot sa kapwa holdapper. Nanginginig ka pa sa takot. Akala ko maiihi ka na sa salwal mo eh." Salbahin nitong wika sa matanda at isang hampas na naman sa ulo ang kanyang natanggap mula rito. "Sira ulo ka. Malamang, manginginig ako sa takot dahil matanda na ako, maraming kape na ang nainom ko at isa pa, nagbagong buhay na ako." Anito sa binata. Matapos ng bangayan na batian ng dalawa, ay kumain muna ang mga ito sa malapit na karinderya. "Jagger, anong balak mo ngayon? Ngayong nakalabas ka na sa loob ng kulungan?" Ustisa nito. "Yun na nga po eh. Kaya ako nagsadya dito sa'yo dahil nais kong makahingi ng tulong. Kung maaari sana ay sa'yo muna ako manirahan hanggat wala pa akong nakikitang trabaho." Aniya rito. "Wala namang problema sa akin yan, Jagger. Tutulungan kita sa abot ng makakaya ko. Ang mabuti pa'y sumama ka sa akin ngayon. Marunong kang magmaneho, di ba?" "Oo naman po. Ex-military ka kaya alam kong marunong kang makipaglaban. Kaya tamang-tama sa iyong trabahong yun. Hiring kasi si boss at sigurado ako na matatanggap ka doon. Pero ngayon pa lang ay sasabihin ko na sa iyo na pagpasensya na mo na agad si boss dahil 30 na yon, wala pa ring asawa." Anito sa binata at matapos nilang kumain ay nagtungo na sila sa pamamahay ni Agatha Pascual. Pumasok na si Mang Ernesto sa kanyang trabaho kasama si Jagger. At halos lahat ng dalagang katulong pati ang may edad na ay nasa kay Jagger ang mga mata. Matangkad ang binata. Nakapantalon lang ito ng simple at may bitbit pa itong bag. Maluwag ang suot nitong t-shirt ngunit bakat na bakat pa rin ang matipuno nitong pangangatawan. "Hoy, Lorelai, nakita mo ba yun? Yung kasama ni Mang Ernest. Ang gwapo, di ba?" Kinikilig na wika ng isa sa mga kasambahay. "Oo nga, ang gwapo niya at maganda ang katawan. Sana single pa siya. Gusto ko siyang maging boyfriend." Wika naman ang isa. "Hoy, Lorelai, agot, magsitigil nga kayo. Kababae yung tao ganyan kayo. Para kayong isang higad na hindi matahimik." Saway ni Mang Ernest sa mga dalaga. Agad na nagtungo si Mang Ernest sa sala kasama si Jagger, kung saan naabutan nila ang isang magandang babae na kasalukuyang nagkakape kaharap ang computer. "Magandang umaga po, Ma'am Agatha." Bati niya sa kaniyang amo
at tinuunan siya nito ng atensyon. "Oh, Mang Ernest, sino yung kasama mo?" Malay strikta nitong wika sa matanda at si Jagger ang ibig nitong sabihin. Ma'am Agatha, hindi ba hiring kayo ng bodyguard at driver?" "Oo, bakit? Ipapasok mo po ba ang lalaking yan?" Anito at taas babang tinitigan si Jagger mula ulo hanggang paa. "Opo, sana ma'am. Magaling po si Jagger. Marunong siyang magmaneho at magaling siyang makipaglaban. Kaya imbis na mag-hire kayo ng driver at bodyguard, ay si Jagger na. All-in-one pa po siya." Proud nitong wika sa amo. Tumayo mula sa kinauupuan si Agatha at nakakross ang kaniyang mga kamay habang masuring sinusuri ang kabuuan ng binata. "Walang problema kung ipapasok mo siya, Mang Ernesto. Mabuti nga yun at hindi ko na kailangan na maghanap pa sa agency. Kung ganun, nasan po ang resume niya?" Ma'am, wala po akong dalang resume." Tura ng binata na hindi nagustuhan ni Agatha. "Ano? Mag-a-apply ka ng trabaho pero wala kang resume? Hoy, lalaki, ano nga ang pangalan mo?" Jagger. Jagger po, ma'am." Magalang niyang turan sa dalaga. "Jagger, ano ka? Sinuswerte? Gusto mo ng trabaho pero resume ay wala kang dala at mukha mo lang ang ipinapakita mo. Hindi ito papugian, Mr. Jagger." "Pasensya na po, ma'am." "Ma'am Agatha, minadali ko po kasi si Jagger na pumunta rito, kaya siya walang dalang resume." Singit ni Mang Ernest. "Mang Ernest, hindi tayo dadaan sa agency kung siyang kukunin kong bagong driver at bodyguard. Ikaw ba, Mang Ernest? Buo bang tiwala mo sa lalaking to? Dahil wala siyang resume, ay ikaw na lang ang tatanungin ko. Total ikaw naman ang may gustong ipasok ang lalaking ito sa trabaho, di ba? Siguro naman ay kilala mo siya ng husto, mula sa pinakadulo ng patay niyang kuko." Anito sa matanda. "Opo, syempre po ma'am. Mabait na tao po si Jagger at magaling." Anito sa amo. "Iyon lang? Lahat ng tao ay may taglay na galing, Mang Ernest. Kilala mo ko. Maingat ako sa mga taong tinatanggap ko dito sa pamamahay ko." May katarayan itong sagot. Si Jagger na lang ang tatanungin ko kung ganun. "Jagger, anong trabaho mo dati?" "Isa po akong military noon, ma'am." "Military? Magandang trabaho. Anong nangyari at natanggal ka sa serbisyo mo? Naawol ka? Dahil may ginawa kang kabulastugan, tama ba?" Opo, parang ganun na nga po." Buong galang pa rin niyang turan sa dalaga kahit na nakakainsulto na ito. "Anong parang ganun na nga? Ganun talaga yon. Hay nako." Anito at malditang inirap ang mga mata. "Anyway, matapos mong maging ex-military, ano ang naging trabaho mo matapos nun?" "Naging security guard din po ako." Turan ng binata at nagsalubong ang mga kilay ng dalaga. Ano? Una ex-military, sunod ex-security? Ano ka ba, kriminal?" "Kasunod po nun ay naging inmate na po ako at ngayon ay ex-convict na ako." Buong katapatan niyang wika sa dalaga habang ito naman ay napapahilot sa sumasakit nitong ulo. "Mang Ernest, ano ito? Ilalagay mo ba sa peligro ang buhay ko? Kailangan ko ng taong may magandang record at hindi puro ex. Kriminal ata tong gusto mong ipasok sa akin eh. Ilan na bang pinatay nito?" "Ma'am, nakulong lang po ako sa kasalanang hindi ko ginawa. Hindi porkit galing ako sa loob ng bilibid ay masama na akong tao. At hindi rin po ibig sabihin nun ay may pinatay na akong tao." Aniya rito, ngunit ang kanyang sinabi ay walang silbi sa dalaga. "Che, umalis ka na. Ayaw ko ito dito sa pamamahay ko. Ayokong magkaroon ng kriminal na ex-convict kagaya mo dito sa loob ng pamamahay ko." Anito at yumuko ang binata. "Ma'am, mawalang galang na po. Nakakainsulto ka na po ng sobra. Hindi po ako kriminal. Kung ayaw niyo sa akin, ay sapat na ang mga salitang pinapaalis mo ko rito sa loob ng pamamahay mo. Pero wag mo akong tawaging kriminal. Mauna na po ako, Mang Ernest. Pasensya na po." Aniya sa matanda at tinalikuran ng mataray na dalaga. "Ma'am Agatha, baka nakakalimutan niyo po na ex-convict din po ako. Pero tinanggap mo po ako sa pamamahay mo. Kung ayaw niyo po sa isang ex-convict dahil masama silang tao para sa inyo, ay mas mabuting umalis na rin po ako sa pamamahay ninyo." Nasasaktang wika nito sa amo. "Mang Ernest, hindi ka aalis sa bahay na to. Dito ka lang. Pasensya na po. Hindi lang ako kampante sa taong ipinasok ninyo sa pamamahay ko.
Gusto ko at nais ko ng kaligtasan ko at kaligtasan nating lahat. Ayaw kong maulit ang nakaraan, Mang Ernest. Kaya sana'y maintindihan mo ko. Paumanhin ito sa matanda at hinabol nito si Jagger. Jagger! Jagger! Tawag nito sa pangalan ng binata na papalabas na sa malaking gate. Huminto si Jagger para sa matanda. Jagger, pasensya ka na sa mga salita ni Ma'am Agatha. Mabait yun, pero mapangkilatis lang talaga yun sa mga tao at masamang manalita. Naninigurado lang kasi yun na puro mapagkakatiwala ang mga tao ang papasok sa pamamahay niya. Anito. Bakit po, Mang Ernest? Muntik na ba yung mapatay kaya takot sa kriminal? Umiling ang matanda. Hindi siya ang muntik mapatay, kundi ang bata. Kumunot ang noo ng binata at nagtanong. Bata? May anak na pala siya. Hindi, wala pa siyang anak. Pamangkin niyang nasa kanya. Kaya mapili at mapihik yan sa mga trabahante ay dahil namatay ang kanyang kapatid dahil sa isang masalimuot na pangyayari noon. Mabuti nga at nakatakas yan noon dahil kung hindi ay namatay din yan si Ma'am Agatha noon pa. Pagpasensyahan mo na ang ugali niya, may trauma kasi. Anito sa binata at ngumiti si Jagger. Walang anuman, Mang Ernest. Naiintindihan ko. Maghahanap na lang ako ng ibang trabaho. Turan niya rito at biglang may isang kotse ang papasok sa gate. Tumabi silang dalawa ni Mang Ernest. Huminto ang kotse sa tapat nila at lumabas ang isang mayamang matandang lalaki. Jagger! Ikaw ba yan, Jagger? Kilatis nito sa binata na may tuwa sa muka. Ako nga po, Don Salvacion. Galak na sambit ni Jagger at nagkamayan sila nito. Nakalaya ka na pala. Ano palang ginagawa mo rito? Nandito po ako para mag-apply sana ng trabaho. Turan niya rito. Tamang-tama. Naghahanap ang anak ko ng isang bodyguard at driver. Halika sa loob. Mag-usap tayo dahil simula sa araw na ito ay ibinibigay ko na sa iyong trabahong yun. Anito sa binata. Nakakahiya po, Sir Salvacion. Anak mo po pala ang mataray na yun. Aalis na po ako. Nag-usap na po kami ng anak mo at hindi niya ako gusto. Well, wala siyang magagawa dahil gusto kita. Come inside and feel yourself at home. Wika ng matanda at napalingon siya kay Mang Ernest. Tinapik-tapik siya nito sa balikat, isang hudyat na pinapasunod siya nito kay Don Salvacion. Anak, nakilala mo na pala si Jagger. Wika ng ama ng dalaga. Masama namang tinitigan ni Agatha ang binata at kulang na lang ay kaladkarin niya ito palabas. Oo, at pinalabas ko ng lalaking yan mula dito sa loob ng pamamahay ko. Mang Ernest, bakit nandito pa tong lalaking to? Don Salvacion, sinabi ko na po na ayaw sa akin ng anak mo, kaya walang dahilan na magtrabaho ako sa kanya. Wika niya rito. Tama, wala kang dahilan para magtrabaho sa akin because I didn't hire you. Malditang wika nito sa binata at binalingan ng Don si Jagger. Jagger, ako na ang bahala sa anak ko. You are not hired by her, but by me. Ako ang amo mo at ang trabaho mo ay maging bodyguard ng anak ko. What? Papa, don't do this. Tutol ng dalaga, ngunit hindi ito pinakinggan ng Don. Please, accept this job, Jagger. Nakikiusap ako sa iyo, Jagger. Pakiusap ng Don sa binata. Sige po, sagot niya. Kung tutuusin, ay ayaw niyang pumayag at ayaw niyang magtrabaho sa mataray na dalaga dahil walang silbi na magtrabaho ka ng maayos kung ayaw naman sa'yo ng amo mo. Pero dahil na rin sa pakiusap ni Don Salvacion, ay pumayag na siya sa nais nito. Si Don Salvi kasi ang tumulong sa ina niya noong nagkasakit ito habang siya naman ay nasa loob ng militar. Si Don Salvi at ang kanyang ama ay mayroong magandang samahan. Isang guard ni Don Salvi ang kanyang ama noon bago ito pumanaw. Mang Ernest, dalhin mo si Jagger sa magiging kwarto niya. Utos nito sa matanda na agad naman itong sinunod. Nang makaalis ang dalawa, ay nag-usap ang mag-ama. Papa, bakit mo tinanggap ang lalaking yon? Hindi kita maintindihan sa desisyon mo. That man is a criminal. Stress na wika ni Agatha sa kaniyang ama. Iha, huwag kang magsalita ng ganyan kay Jagger. Malaki ang utang na loob ko sa pamilya niya.
Kung hindi dahil sa ama niya ay wala na ako dito sa kinatatayuan ko. What are you talking about, Papa? Si Jagger ay anak ng dati kong bodyguard who sacrificed his life para sa akin. Kaya huwag mo siyang ituring na masamang tao dahil kung hindi dahil sa ama niya, ay matagal ka nang walang ama. You don't know his life story. Kaya huwag kang manghusga ng ganyan sa kapwa mo. Magkaroon ka naman ng kahit kaunting utang na loob sa pamilya niya, Agatha. Anito sa anak. Ayan na naman tayo sa utang na loob, Papa. Kung sino-sino na lang ang pinapasok mo dito sa loob ng pamamahay ko. Remember, Papa? It's been 3 years na mula nung nawala si ate. And it's been 3 years na rin na wala pa tayong kahit anong lead tungkol sa pagkamatay niya. Hindi nga natin alam kung isa sa pinagkakatiwalaan natin ang gumawa o nandito ba sa loob ng pamamahay na ito. Papa, nilinis ko na ang gusot. Pinalayas ko na ang mga dating tauhan dito sa pamamahay na to para masigurado ko na ligtas ang buhay ko at ng bata. And now, magpapapasok ko ng ex-military, ex-security, and ex-convict? Papa, what the hell? Hindi porket mabuting tao ang ama niya ay siya rin ang anak. Papa, gusto ko lang ng safety. Tingnan mo si Precious. 3 taon na rin takot sa mga tao at hindi na nakakapagsalita dahil sa trauma. Basta. Dito mananatili at dito magtatrabaho si Jagger. Siya ang bodyguard mo at siya rin ang driver mo. Sa lahat ng pwede mong pagkatiwalaan ay si Jagger lang yon. Yes, ex-military si Jagger. Natanggal siya sa trabaho dahil noong namatay ang ina niya ay nais niyang umuwi upang makita ang ina niya sa huling pagkakataon. Ngunit nadistino siya sa lugar na matindi ang labanan kaya hindi siya pinayagan. Nasaktan si Jagger noon kaya nagwala siya nang wala sa isip. Muntik na niyang matamaan ng balang nakakataas sa kanya. Yan ang dahilan ng pagkaawol niya. Sa katunayan, magaling si Jagger. Pinatawad siya sa kanyang kasalanan. Ngunit nakiusap siya na iawol siya dahil mas pinili niyang makita ang kanyang ina sa pinakhuli nitong hantungan. Wika niya sa anak. Wala nang nagawa si Agatha kundi ang tanggapin ang binata sa kaniyang bahay at hayaan itong magtrabaho sa kanya kahit nalabag ito sa kaniyang kalooban. Kinaumagahan ay handa na ang lahat. Nakabantay na si Jagger sa sala sa paglabas ng kaniyang amo. Malayo pa lang ay halata na ni Jagger na nabibisit na ito sa pagmumuka niya. Ma'am, akin na po ang bag... Hindi na naipagpatuloy ng binata ang nais niyang sabihin nang itinapon na nito ang may kabigatan nitong bag sa kanya at maagap naman itong nasalo ni Jagger. Oh, eto, dalhin mo. Gusto mo naman to, di ba? Mataray na wika nito sa binata at inirapan ito. Oh, Loling, ikaw nang bahala sa bata ha? Bili nito sa kasambahay. Yes po, ma'am. Sagot nito at sabay na tinungo ni Jagger at Agatha ang kotse. Jagger, bilisan mo! Buksan mong pintuan, hay nako! Stress na utos nito sa binata. Learn how to be a gentleman, Jagger! Talak nito kahit kung tutuusin ay wala naman sanang dahilan para mas stress rito. Ngunit nais niya lang talaga itong pakitunguhan ng masama. Pasensya na po. Ito na po, ma'am. Wika ni Jagger at pinagbuksan ang pintuan ng mataray niyang amo. Pambihirang babae. Sarap sikuhin. Sambit ng binata sa kaniyang isipan. Jagger, may iniisip ka ba? May gusto ka bang sabihin masama sa akin? Mataray na sambit ng dalaga sa binatang nasa labas ng pintuan nang mapansin niyang masama ang tingin nito sa kanya. Sabi ko po, ma'am, maganda ka sana kaso masama ang ugali mo. Mahina niyang wika rito. Anong sabi mo? Maganda ako at ano? Linawin mo nga, ulitin mo nga. Malabong ang ngera nitong sambit. Pumasok na si Jagger sa loob ng kotse at walang balak na sagutin ng dalaga. Ngunit kinalabit siya nito. Ano nga uli ang sinabi mo? Gusto kong marinig. Ulitin mo nga yun? Sabihin mo nga yun sa pagmumukha ko? Hamon niya sa binata. Gusto mo ba talagang marinig? Oo, gusto ko talagang marinig kaya sabihin mo ulit para masampal kita ng pangmalakasan. Banta nito. Ganun. Gusto mo talagang marinig. Bingi ka ba? Patingin nga ng kamay mo. Sambit ng binata at walang habas na kinuha ang kamay ng dalaga at hinimas-himas ito at binitawan. Ayaw kong sabihin, mukhang masakit ang mga sampal mo. Puro kasi kaliw ang kamay mo. Anito sa dalaga
at nagdikit naman ang mga kilay nito. Aba, at ang kapal ng mukha mo! Pagalit nitong wika sabay sampal sa lalaki. Naani mo'y naapakan ang maganda niyang pagkababae matapos nito siyang sabihan ng puro kalyo ang mga kamay niya. Ngunit agad na nahawakan ni Jagger ang kamay nito at nginitian ng napakapilyo ang dalaga. Dahil sa ngiti na yon ay kumukulo ng husto ang dugo ni Agatha. Sinubukan niyang kunin ang kaniyang kamay mula sa lalaki ngunit hindi niya kaya dahil malakas ito. Ma'am Agatha, huwag niyo pong isampal ang makaliw mong kamay sa mukha ko. Baka masugat ang pisngi ko sa tigas ng kamay mo. Pang-iinsulto nito at binitawan ang kamay ng dalaga at pinaandar ang kotse. Habang si Agatha naman ay panayang talak sa binata. Kung bakit ba kasi ako binigyan ni Papa ng isang driver at bodyguard na kagaya mo? Ang kupad! Ang bagal! Lampa! Malamya! Wala pang galang! Walang respeto at higit sa lahat, pangit! Bastos! Talak niya sa binata, ngunit nagbibingi-bingihan na lang si Jagger. Matalim na tinignan ng dalaga ang binata sa front mirror at nagtama ang kanilang mga mata. Jagger, ano ba? Bilisan mo naman sa pagmamaneho, marami pa akong gagawin sa opisina ko. Singhal niya rito. Gaano po ba kabilis ang gusto mo, ma'am? Paliparin mo! Mataray nitong wika na siya namang ginawa ng binata. Naka-full speed ang kanilang kotse habang si Agatha naman ay napakapit sa kaniyang kinauupuan at malakas na napapasigaw sa nerbiyos sa bawat sasakyan na iniiwasan ng binata at sa bawat marahas na pag-overtake nito sa ibang sasakyan. Jagger! Ano ba? Papatayin mo ba ako? Jagger! Tili nito at labis na itong kinakabahan para sa kaniyang buhay. Jagger, ano ba? Ayoko pa mamatay! Gusto ko pang magkaroon ng asawa! Jagger, ano ba? Bagalan mo naman! Mamamatay na ako! Sigaw niya at binagalan nga ng binata ang kanyang pagpapatakbo ng kotse. Ma'am, namumutla ka ata. Di ba sabi mo bilisan ko? Mali ba ang ginawa ko? Alas ka niya sa dalaga na ngayon ay haggard na ang muka. Che! Singhal nito. Hindi nagtagal ay narating na ng dalawang building. Dala-dala ni Jagger ang bag ng kaniyang amo habang padabog itong naglalakad. Buwisit ka talaga, Jagger, kay aga-aga nagmukha akong maghapon dahil sa'yo. Walang iya ka? Ikaw ata ang tatapos sa buhay ko. Anito sa binata at agad na pumasok sa kaniyang opisina. Ilapag mo dito ang bag ko, tsaka umalis ka na. Maghintay ka sa kotse or bahala ka. Anito sa binata. Umupo si Jagger sa isang silya na nasa office ni Agatha. Malditang namewang ang dalaga at dikit kilay na tinitigan ng binata na ngayon ay nakaupo sa sofa. Nakadikwatro pa ang mga paa nitong mala bad boy. Hoy, Jagger, hindi ko sinabing dito mo ako hintayin sa loob ng office ko, kaya labas! Ma'am, maulang galang na po pero hindi ko po kayo pwedeng iwanan. Sinabi sa akin ng papa mo na huwag kong ilayo ang mga mata ko sa'yo. Sagot nito sa dalaga. Hoy, Jagger, office ko ito at ako ang boss mo kaya sundin mo ang gusto ko. Mataray nitong wika sa binata. Aba, Ma'am Agatha, sa pagkakalam ko po ay hindi ikaw ang nag-hire sa akin kundi ang ama mo. Kaya isa lang ang ibig sabihin nun. Siya ang boss ko at hindi ikaw. At ang trabaho ko ay ang bantayan ka. Ngayon, kung gusto mong umalis ako dito, ay siguro po ay tawagan mo muna ang papa mo para maayos ang lahat. Anito sa dalaga at gigil na nainis ang dalaga sa binata. Padabog niyang kinuha ang phone mula sa kaniyang bag at agad na tinawagan ang kaniyang papa. Iha, sinusunod lang ni Jagger ang utos ko sa kanya kaya hayaan mo siyang gawin ang trabaho niya sa akin. Anito sa anak. Ewan ko sa'yo, papa! Maldita niyang wika sa kaniyang ama at pinatay ang phone. Inis na inis si Agatha na tinitignan ng lalaki. Kaya walang habas na kinuha niya ang isang libro at tinapon ito sa binata. Aray ko! Reklamo ng binata nang matamaan ang kanyang puson. Dahan-dahan lang naman. Ayusin mo nga yung pagkakaupo mo, hindi yung parang nasa bahay ka lang, para kang may-ari ng building Sawi niya sa lalaki. Yes, ma'am. Sagot ni Jagger at naasar pa rin ng dalaga sa binata. Para hindi uminit ang ulo, ay iniwas ni Agatha ang kanyang tingin sa lalaki
at nagpanggap na siya lamang mag-isa ang nasa loob ng kaniyang office. "Ma'am, ito na po ang kape." Sambit ng isang sexy secretary sa kaniyang boss. "Ilapag mo lang dyan, Max." Anito sa secretary habang nagbabasa ng mga papers. Habang si Jagger naman ay inayos niya ang kaniyang pagkakaupo at tinitigan ng magandang sekretarya. Ibinaba ni Agatha ang kaniyang hawak na papers at masamang tinignan ng binata. "Hoy, Jagger! Ano yung mga tingin mo ha? Para kang isang hayop na gustong kumain ng hilaw na karne sa mga titig mo ha." Saway niya sa binata at napatingin si Agatha sa kanyang sekretary na panayhawi nito ng buhok na animoy nagpapakyut sa binata. "Kaya naman palay eh." Padabog na sambit ni Agatha, sabay marahang pinalo sa puwet ang kanyang sekretary gamit ang isang peraso ng papel na siyang ikinagulat nito. "Ay ma'am, ang gwapo ng bago mong bodyguard." Mabilis na sambit ng sekretary sa kanyang boss habang nakatitig pa rin ito kay Jagger. "Ang landi mo, lumabas ka na nga doon." "Okay po ma'am. Papa, gusto mo ng kape?" Malamyos na tanong nito sa binata. "Sana, kung magbibigay kayo." Tura naman ito sa dalaga. "Ay hindi ka magkakape." Istriktang sambit nito. "Kape lang naman." Reklamo ni Jagger. "Hala sige, kumuha ka ng kape pero ikaw mismo ang kumuha ha? Huwag ang sekretary ko. Ayoko na magkaroon ng buntisan dito sa loob ng building ko." Aniya sa binata. "Anong akala mo sa akin, ma'am? Manyak?" "Ang dami mong kuda. Sige na, magkape ka na." Anito sa binata at lumabas si Jagger upang kumuha ng kape. Nagtimpla ang binata ng kaniyang kape at agad na bumalik sa office ng dalaga. Inilapag niya ang kaniyang kape sa maliit na mesa at binasa ang mga libro na tinapon sa kanya ni Agatha kanina. Sa gitna ng pagkakape ay biglang bumukas ang pintuan. Napatingin siya sa bagong dating na lalaki at ibinalik ang kaniyang atensyon sa libro. "Agatha, sino ang lalaking to?" Tanong nito sa dalaga. "Bodyguard at driver ko." Tura ng dalaga sa binata. "Andrew, anong pakay mo? May dapat ba tayong pag-usapan?" "Mayroon nga, at walang iba kundi ang date natin." Anito sa dalaga. Si Andrew ay isang pinagkakatiwalaan ng ama ni Agatha sa kumpanya at isa rin itong masugid na manliligaw ng dalaga noon pa man. "Date? Andrew, wala akong panahong makipag-date sa'yo. Busy ako at kailangan ako ni Precious kaya next time na lang." Tanggi nito sa binata. "Next time? Ilang next time na to, Agatha?" Hindi natutuwang reklamo ni Andrew sa dalaga. Binalingan ito ng atensyon ng dalaga. "Andrew, alam mo namang wala talaga akong oras makipag-date, diba? Willing naman akong i-date ka kaso hindi talaga pwede ngayon." Paliwanag niya rito at galit na si Andrew. "Agatha, nangako ka sa akin na matutuloy ng date natin tapos ganito? Anong klaseng kausap ka, Agatha? Wala kang isang salita." Sa hindi nga pwede ngayon, mas kailangan ako ni Precious kaysa sa pakikipagtitigan at pakikipag-date sa'yo. Mahirap bang intindihin yon? "Agatha, ang labo mong kausap." Singhal nito sa dalaga na siyang nagpatayo kay Jagger. Nilapitan niya ang dalawa at kinausap ng mahinahon ng lalaki. "Sir, mawalang galang na po pero wag po sana nating pilitin ang hindi pwede. May next time naman daw sabi niya, di ba? Tsaka kung maaari ay galangin mo sana ang babae. Wag mo sanang sigawan dahil nanliligaw ka pa lang." Katwiran niya rito. "At ikaw? Ano bang karapatan mo para makisali sa pinag-uusapan naming dalawa? Sino ka lang ba?" Galit nitong wika kay Jagger. "Bodyguard niya po ako at nababastos niyo na po ang amo ko." Sambit niya. Kung ikaw kaya ang bastusin ko?" Mariing bigkas nito. Sabay malakas na tinulak ang binatang si Jagger dahilan upang tumilapon ang likod nito sa pader. "Hay! Andrew! Tama na! Hoy! Magsitigil kayo!" Halos malokang sigaw ni Agatha sa kaguluhan sa loob ng kaniyang opisina. Ngunit hindi nagpapigil ang dalawa. Dalawang pag-atake ng suntok ang ginawa ni Andrew na siya namang nailaga ng binata. "Oops! Teka muna!" Awat ni Jagger sa binata na akmang susuntukin siya nito.
Natigilan naman si Andrew habang si Jagger naman ay pilyong umiti at mayabang na inayos ang kaniyang nagulo na damit. Aba, at mayabang ka ha? Inis at piko na wika ni Andrew sabay sinuntok ang binata. Ngunit nahuli ni Jagger ang kamay nito at sinunggaban niya ito ng suntok sa sikmura at sa muka dahilan upang mapasalampak si Andrew sa sofa. Kwinelyuhan ni Jagger ang lalaki at malakas na hinila patayo mula sa sofa at itinapon ito sa desk ni Agatha at nahulog ito sa sahig. Napasigaw ang dalaga at umalis ito sa desk. Bumangon si Andrew mula sa masakit niyang pagkahulog. Isang malakas na suntok ang ginawa ni Jagger na siyang naiwasan ni Andrew at ang salamin sa pinto ang nasuntok ni Jagger. Basag ang salamin dahilan upang mabulabog ang mga tauhan sa labas at nagsitinginan ang mga ito sa nangyayaring labanan. Nabahala naman si Agatha sa kalat at gulo na likha ng dalawa habang si Jagger naman ay pinaulan na ng suntok si Andrew. Jagger! Tama na! Jagger! Jagger! Sigaw niya kay Jagger, kaya napatigil ang binata at binitawan ang kalaban nito. Andrew, bumalik ka na sa office mo. Ikaw naman Jagger, doon ka sa labas. Ay nako, pinapasama niyong araw ko. Talak niya sa mga ito. Hindi pa tayo tapos Jagger. May araw ka rin sa akin. Banta nito sa binata bago bumalik sa kaniyang office. Habang si Jagger naman ay lumabas ng office at doon sa kotse naghintay sa kaniyang amo. Nang matapos ang kaguluhan ay lumapit ang sekretarya ni Agatha sa kanya. Ma'am, ang galing pala ni Jagger. Ang angas niya. Nakaka-inlove siya. Gusto ko siyang maging boyfriend. Sambit nito sa amo. Napangiti si Agatha sa sinabi nito. Oo nga, nakaka-inlove nga siya. Gusto ko rin ata siya. Wala sa isip niyang turan. Ikaw rin pala, ma'am? Nabiglang sambit ni Alice na sekretary niya at napagtanto naman ni Agatha ang kaniyang sinabi. Che, hindi no? Bumalik ka na nga dun sa trabaho mo? Pagmamaldita nito upang maiwasan ang hiya sa sarili. Habang nasa loob ng office si Agatha, ay napapangiti siya mag-isa sa kaniyang sarili. Naiisip niya kasi kung paano makipaglaban si Jagger kanina. Natutuwa siya na binubugbog nito si Andrew. Dahil sa totoo lang, ay wala siyang balak para sa lalaki. Nakukulitan siya rito at hindi niya ito gusto. Mapilit lang ito kaya minsan ay pinagbigyan niya ito. Hapon na at lumabas na si Agatha mula sa kaniyang office. Pinagbuksan siya ng pintuan ng binata at agad silang umalis. Dahil sa bugbugang naganap kanina, ay napagtanto ni Agatha kung bakit ganoon na lang kalaki ang tiwala ng kaniyang papa sa binata. Lumipas pa ang panahon na magkasama sila sa araw-araw, ay nagkapalagayan sila ng loob. Kasalukuyang nasa biyahe sina Agatha at Jagger ngayon, pauwi sa mansyon. Habang nasa biyahe, ay hindi niya maiwasang magtanong sa binata. Jagger, may girlfriend ka ba? Wala po ma'am. Paano naman ako magkakaroon ng girlfriend? Nasa loob ako ng bilibid sa loob ng mahabang taon. Tsaka, ex-convict ako. Malabong may magmahal sa akin. Maaaring may mamahalin akong babae pero walang magmamahal sa akin. Aniya sa dalaga. Ako? Bigla niyang sabi rito. Ano po ma'am? Gulat na tanong ni Jagger. Malinaw sa kaniyang tenga ang kaniyang narinig. Pero baka nagkakamali lang siya. Ang ibig kong sabihin baka ako rin walang magmahal sa akin. Palusot niya rito sa nadulas niyang bibig. Jagger, ang ibinilin ko sa inyo ha, gawin niyo ng maaga. Kayo na munang bahala kay Precious. Anito sa binata nang makarating na sila sa bahay. Yes po ma'am. Sagot ng binata at agad nitong sinunod ang nais ng amo. Gabi na at kagigising lang ni Agatha mula sa kaniyang pagkakatulog dahil pagod na ang kaniyang katawan at isip sa office. Agad niyang hinanap si Precious at Jagger ngunit wala ang mga ito. Kaya minabuti niyang tanungin si Mang Ernest. Mang Ernest, nasan ho si Jagger at bakit wala si Precious? Takang tanong niya dito. Ay, wala po.
Lumabas si Jagger kasama si Agot at kasama rin nila si Precious. Hindi na naipagpatuloy pa ni Mang Ernest ang nais niyang sabihin nang biglang tumatalak ang dalaga. Itong Jagger na talaga to oh. Maglalandi lang naman isinama pang bata. Gabi na oh. Malilintikan talaga sa akin ang dalawang yon. Kapag nakita ko ang Agot na yun, mamaya kukurtuin ko talaga yun sa singit. Gigil niyang wika sa kanyang sarili at nakadikwatrong hinihintay ang dalawa sa sala. Kalaunan ay dumating na ang tatlo. Ma'am, pasensya na po at ginabi kami. Wika ni Jagger sa amo niya na may masamang timpla. Anong pasensya ha? Anong oras na ngayon pa lang kayo umuwi? Saan kayo nag-date ha? Sa susunod kung maglalandian lang naman kayo, huwag niyo nang idamay ang bata. Mga sira-ulo kayo. Ma'am, ikaw Agot, huwag mo akong sagot-sagutin. Matagal ko nang napapansin na may gusto ka kay Jagger pero hindi ko papalampasin ang ginawa ninyong dalawa. Pati si Precious ay dinamay niyo. Talak nito at hindi hinayaang makapagsalita ang kasambahay. Ma'am, tapos ka na po bang magsalita? At bakit? Ano na naman bang sasabihin mo? Anong palusot na naman at paliwanag ang naipon mo, Jagger? Istriktang sambit niya sa binata. Anak ng... ma'am, ikaw ang nag-utos sa amin, di ba? Na pumunta kami sa mall upang mamili ng mga kailangan natin bukas. At sinabi mo pa nga sa amin na isama si Precious para maigala ang bata. At kaya kami ginabi dahil sobrang traffic at ang dami ng pinapabili mo sa amin. Paalala ni Jagger sa makakalimuting amo. Napataas naman ang kilay ni Agatha at biglang nahiya sa kaniyang sarili. Mang Ernest! Tawag niya sa pangalan ng matanda at lumapit ito sa kanya. Ikaw, Mang Ernest. Tinanong kita kanina kung nasan sina Jagger at Agot. Tinanong kita kung saan sila nagpunta at anong dahilan. Bakit hindi mo sinabi sa akin agad? Baling niya rito upang may iba siyang sisihin sa kaniyang kahihiyan. Ma'am, sasabihin ko na nga sa inyo pero tumala ka na eh. Naging Armalite ka na naman bigla. Anito si dalaga at mas lalo tuloy na sampal ng kahihiyan si Agatha. Ako pala. Ako palang may kasalanan sa lahat. Ako palang mali ano. Nahihiya niyang wika sa kaniyang sarili. Siya, sige na. Kumain na tayo dahil bukas gaganapin ang birthday ni Precious. Anito sa lahat at magkasabay nga silang lahat na kumain sa hapagkainan. Talakerang amo si Agatha at masyadong mausisa dahil kahit may tiwala siya sa mga tauhan niya ay hindi pa rin niya maiwasang mangamba gawa ng madilim na nakaraan. Bagaman matalak siya ay pamilyang turing niya sa lahat. Sa bawat pagkain niya ay kasabay niya ang kaniyang mga kasambahay. Kinabukasan ay ginanap ang birthday ni Precious sa isang beach. Masayang lahat nang biglang may isang grupo ng lalaki ang lumapit kay Agatha. Ang sexy mo naman, miss. Pwede ka bang makainuman? Wika ng isang lalaki na may malagkit na titig sa dalaga. Mataray naman itong hinarap ng dalaga. Inumin mo ang mukha mo. Maldita niyang wika at tinalikuran ito. Ngunit bigla siyang hinila ng lalaki. Nakita naman iyon ni Jagger. Hinit-hit ng binata ang kanyang sigarilyo habang tinatanaw ang mga kalalakihan. Saan ka pupunta, miss? Nakikipag-usap pa nga kami sa'yo eh. Huwag ka namang bastos. Sambit nito. Hoy! Bitawan mo ako lalaking balasubas. Kung may bastos sa ating dalawa, ikaw yon at hindi ako. Singhal niya sa mga ito at malakas na pumalag sa mga lalaki. Ngunit, hindi siya makawala mula sa pagkakahawak ng mga ito sa kanya. Jagger! Si Ma'am! Sambit ni Mang Ernest at ibinuga ng binata ang usok ng sigarilyo sa ere at itinapon ito sa sahig at inaapakan. Nilapitan niya ang mga lalaki. Mga boss, mawalang galang na po pero pwede bang bitawan niyo ang babaeng yan? Masuyo niyang sambit sa mga ito na hindi nagustuhan ng isang lalaki. At bakit ka naman namin pakikinggan? Kaano-ano mo ang babaeng to? Asawa mo ba to? Girlfriend mo ba? Matigas na bigkas ng lalaki. Hindi ko po girlfriend ang babaeng yan, pero boss ko po yan. Aniya sa mga ito at ngumisi ang isang lalaki. Boss naman pala. Mga kasama, boss niya daw ito. Anito sa mga kasama at ibinalik ang atensyon kay Jagger. Boy, pasensya ka na ha. Maganda kasi ang boss mo kaya pwede bang
Hiramin namin ang boss mo? Inuman lang naman eh. Tsaka dito lang naman. Minsan lang kasi kami makapag-table ng babaeng sexy at maganda tulad niya. Mabango pa. Malamanyak na wika ng isang lalaki. Anong maka-table? Anong akala mo sa akin, pokpok? Singer sa club? Hoy, lalaking hindi marunong mag-ahit. Bago ka magyaya ng babae, siguraduhin mo muna na mabango ang hininga mo at hindi amoy bangkay. Talak niya sa mga ito. Aba, at bastos kang babae ka. Anito at mabilis na itinaas ang kamao upang suntukin ng dalaga. Napabikit naman si Agatha ngunit nagtaka siya kung bakit wala pang tumatama sa kaniyang katawan. Dahan-dahan niyang iminulat ang isa niyang mata at sa pagmulat niya ay hawak-hawak na ni Jagger ang kamao ng lalaki. Naghahanap ka ba ng sakit sa katawan, lalaki? Mabagsik na wika ng lalaki sa binata. Ayaw ko po ng gulo, pero ayaw ko ring pagdapuan ng kahit kaninong kamao ang kahit konting balat ng amo ko. Marahan, ngunit papanganib na sagot ni Jagger. Kinilig naman si Agatha. Parang shining armor niya ang binata para sa kanya. Ngumisi ang lalaki. Sa tingin mo ba, pagkatapos nito ay saan ka hahanapin? Sa ospital ba o sa kabaong? Wika ng lalaki at inagaw ni Jagger ang dalaga mula sa pagkakahawak ng lalaki rito. Pasensya na mga boss, pero ang babae ay ginagalang at hindi sinasaktan. Aniya rito at inatake siya nito. Mabilis iyong inilaga ni Jagger at inulan na siya ng samut-saring mga kamay. Hinawakan niya ang kamay ng isang lalaki at sinuntok ito sa sikmura. Nakita niya na aatakihin siya ng isa pang lalaki kaya itinapon niya rito ang lalaking hawak niya, dahilan upang matumba ang mga ito. Isang sipa ang tumama sa likuran ni Jagger. Napasubsob siya sa mesa. Kinuha ng lalaki ang isang silya na gawa sa bakal, habang si Jagger naman ay kinuha ang 2 bote ng beer. Inihampas ng lalaki kay Jagger ang isang silyang gawa sa bakal, ngunit naiwasan ito ng binata. Nawasak ang mesa na gawa sa salamin. Hinampas ng binata ang 2 lalaki gamit ang bote ng alak. Nabasag ang bote at natumba ang 2 lalaki sa sahig at nawala ng malay. Isang suntok sa tagiliran ang tumama kay Jagger. Napangiwi naman si Agatha na animoy siya ang nasaktan para sa binata. May pasuntok-suntok pa siya sa ere na animoy nakikipaglaban din siya kasama ang binata. Malakas na kamao ang tumama sa pisngi ni Jagger at isa pang atake ang sumunod, ngunit nasalag na yon ang binata. Kinuha niya ang mga paa ng basag na mesa at pinaghahampas niya ang mga lalaki gamit ang mga yon. Naghiyawan ang mga kasambahay at maging si Agatha kasama na rin si Mang Ernest. Nang matapos ang labanan, nakabulagta na ang mga kalaban ng binata. Ang galing-galing talaga ng Jagger ko! Proud na wika ni Agatha at mahigpit na niyakap ang binata at wala sa sariling hinalikan niya ito sa labi. Nabigla ang lahat, maging ang batang si Precious. Kahit si Agatha mismo ay nagulat sa kaniyang nagawa. Maagap siyang lumayo mula sa lalaki na animoy na himasmasan siya sa kaniyang naging kasalanan. Maging si Jagger ay nagulat din. Sorry. Halos matunaw sa hiya na wika ni Agatha. Ngunit kinabig ng binata ang kaniyang bewang padikit sa katawan nito. Walang sorry. Basta labs mo ko, labs din kita. Sambit ng binata at agad na hinalikan sa mga labi ang dalaga. Hinuli ng mga pulis ang mga lalaking nakalaban ni Jagger at nagpatuloy sa pagdiriwang ang lahat sa birthday ni Precious. Opisyal na ring magkasintahan sina Jagger at Agatha. Habang abala ang lahat, ay lumapit si Precious kay Jagger. Kinalabit niya ang binata at napatingin si Jagger rito. Kuya Jagger, huwag mo kaming iiwanan ha? Wika ng binata. Pangako, hinding-hindi. Sagot ni Jagger at natahimik ang lahat. Precious, nagsasalita ka na? Gulat at masayang wika ni Agatha at agad na nilapitan ng pamangkin at mahigpit itong niyakap dahil sa tuwa. Nakapagsalita na rin si Precious sa wakas. Masayang wika ni Mang Ernest. Sigurado dahil nakita ng bata na kaya silang ipagtanggol ni Kuya Jagger niya, kaya nawala ang takot nito sa puso. Naging kampante ang bata kay Jagger.
Wika ni Agot. Sa ikapitong kaarawan ng bata ay mas lalong naging masaya ang lahat dahil sa wakas ay nakapagsalita na si Precious sa loob ng 3 taon na tahimik lang ito simula noong namatay ang ina nito. Habang sa hindi kalayo ang distansya ay nakamasid si Andrew sa mga ito. Isa kang tinik sa lalamunan ko, Jagger. Wika nito sa isipan at tinapon ng sigarilyo at tinawagan ang kaniyang mga tauhan. Tambangan niyo sila. Sikapin ninyong makuha niyo si Agatha at ang bodyguard niya. Kapag nadakip niyo na sila, ay ihatid niyo sila sa ating hideout. Bili nito sa mga tauhan. 5:00 ng hapon ay nagpasya na sina Agatha na umalis na. Nauna na sina Mang Ernest at ang yaya ng bata sa hotel na kinuha nila habang si Agatha at Jagger naman ay nagpasya na puntahan muna ang doktor ni Precious upang sabihin ang naging progress ng bata. Ngunit sa kabila ng kanilang biyahe ay may napapansin si Jagger na 2 kotse na kanina pa nakasunod sa kanila. Jagger, bakit tayo lumihis ng daan? Hindi to ang daan na dapat nating daanan na. Kunot noong wika ni Agatha sa binata. Agatha, may nagawan ka ba ng kasalanan? Kasalanan? Ako? Kanino naman? Teka nga, bakit mo ako tinatanong ng ganyan? May 2 kotse ang nasa likod natin. Kanina pa sila nakasunod sa atin. Wika niya rito. Baka kasamahan niya ng mga lalaki kanina. Sabat ng dalaga nang biglang isang lalaki ang lumabas mula sa pintuan ng kotse at may hawak itong barel. Mabilis silang pinaputukan ng mga ito at napayukong sumigaw si Agatha. Jagger! Ano yan? Diyos ko po, Jagger! Sigaw ni Agatha habang nakayuko dahil inuulan na sila ng bala. Habang si Jagger naman ay kinuha niya ang kanyang baril mula sa kanyang tagiliran at pinabilis ang pagtakbo ng kanyang kotse. Ngunit kahit anong bilis nila ay nasusundan pa rin sila ng kotseng nasa kanilang likuran. Agatha, kaya mo bang magmaneho? Apurang wika ni Jagger sa dalaga. Ha? Oo, pero ayaw ko! Tanggi ng dalaga na ngayon ay panay ang tili sa bawat bala na tatama sa kanilang kotse. Agatha, magmaneho ka dito! Dali! Ayoko pang mamatay, Jagger! Diyos ko po! Gusto ko pang magkaanak! Aniya rito. Agatha, mas hindi tayo magkakaanak kung hindi mo ko tutulungan dito. Aniya sa dalaga habang panay pa rin ang paulan ng mga kalaban sa kanila. Ha? Tayo? Jagger ha, umayos ka. Ayoko pang mamatay. Bilisan mo na dahil kapag hindi mo ako tinulungan dito ay talagang mamamatay tayo. Aniya sa dalaga at napilitan si Agatha na palitan si Jagger sa pagmamaneho. Lumabas si Jagger mula sa pintuan ng kotse at nakipagpalitan ng putok sa mga kalaban. Habang si Agatha naman ay panay ang pagtili. Agatha, huwag kang ang maingay, baka tubuan ako ng nervyos dahil sa tili mo. Anong gusto mong gawin ko? Umungol? Binabaril na tayo. Agatha, bilisan mo pang takbo. Aabutin na ito. Utos nito sa dalaga. Ha? Bilisan pa? Kabadong gulantang na wika ni Agatha at binilisan na nga niyang pagpapatakbo ng kanyang kotse habang abala si Jagger sa pakikipagpalitan ng mga putok sa kalaban. Lumiko sila at lumiko pa. Pinalitan ni Jagger si Agatha at nakakita sila ng isang kalye kung saan pwedeng itago ang kanilang kotse. Agad silang bumaba mula sa kotse at nagtago. Hindi nagtagal ay pumarada rin ang mga tauhan na humahabol sa kanila. Bumaba ang mga ito mula sa kotse at hinanap ang 2. Ngunit hindi na nila nakita ang mga ito kaya tumawag ang mga ito sa kanilang boss. Boss, nawala po sa paningin namin ang 2. Nakatakas po sila. Mga inutil, hanapin niyo pa sila at huwag kayong magpapakita sa akin hanggat hindi niyo pa sila nahuhuli. Singhal ni Andrew sa kaniyang tauhan at pinatay ang phone. Hanapin pa raw natin sila at huwag daw tayong babalik hanggat hindi natin sila nakikita. Wika ng isang tauhan sa kaniyang mga kasamahan. At yun nga ang ginawa ng mga ito ngunit walang napala ang mga ito. Nang makaalis ang mga tauhan ay agad na tinawagan ni Agatha si Mang Ernest ayon na rin sa utos ni Jagger. Mang Ernest, huwag po kayong lumabas ng hotel. Huwag niyong pabayaan si Precious. Huwag kayong magpapapasok ng ibang tao kapag hindi niyo kilala. Biling niya sa mga ito na agad namang naiintindihan ni Mang Ernest. Tara na, Agatha.
Umalis na tayo at huwag ka munang tumawag sa kahit sinong tao. Kilala mo man o hindi. Hindi rin tayo maaring bumalik sa mansyon. Wika ni Jagger. Saan tayo pupunta? Tanong niya rito. Pumunta ang dalawa sa pamamahay ni Mang Ernest. Panandalian ay doon muna nagpalipas ng oras ang dalawa. Ni pagpailaw ay hindi nila ginawa. Sa isang sulok ng bahay ay nag-usap ang dalawa. Agatha, sa kilos ng kalaban ay ikaw ang pinupuntirya nila. Dahil sa panig ko ay wala akong maisip na kung sinong dadali sa akin. Wala akong atraso sa ibang tao. Wika ng binata. Lalo naman sa akin, Jagger. Wala akong nagawa ng kasalanan kaya wala akong ideya kung sino ang mga humahabol sa atin. Baka makakautan lang sila na nais ng kidnap for ransom. Agatha, hindi. Batid ko nakilala ka ng mga taong yon, Agatha. Sabi mo, namatay ang ate mo. May alam ka ba? O ideya kung sino ang nanloob sa bahay ninyo? Wala. Wala akong ideya dahil pati pulis ay sumuko na sa kaso ni ate. Wala daw lead at masyadong magaling ang gumawa. Pero malakas ang kutob ko na nasa paligid lang ang gumawa nun. Kabisado niya ang pamamahay namin eh. Kaso marami kaming kakilala at hindi pwedeng paghinalaan ko ang lahat. Wika niya sa binata. Agatha, tawagan mo ang papa mo. Gusto ko siyang makausap. Anito at tinawagan nga ni Agatha ang kaniyang papa at ibinigay ang phone sa binata. Don Salvi, nais ko pong mag-ingat kayo. Hindi ko sukat akalain nakikilos ng ganito kabilis ang kalaban. Wala pa akong pinaghihinalaan at ganito na kagad silang kumilos. Palagay ko po ay ang taong pumatay sa panganay mong anak at ang taong umano'y gumagamit ng pangalan ng kumpanya ninyo para magpapasok ng ilegal dito sa bansa ay nasa loob lamang ng inyong kumpanya. Don, nais ko pong magdoble ingat kayo o mas mabuting lisanin mo muna ang pamamahay mo. Wika ni Jagger sa Don. Buo ang tiwala ng Don sa binata, kaya agad na sinunod iyon ng Don. Akmang lilisanin niya ang mansyon nang biglang dumating si Andrew. Andrew, bakit ka naparito? Sino sila? Wika ng Don na hindi inaasahan ang pagdating ng binata. Don Salvi, pasensya na po kung aabot tayo sa ganito. Pero sana kung naging madaling kausap ang anak mo at kung sana ay sinagot niya ako at pinakasalan, ay hindi tayo magiging ganito. Ano ang ibig mong sabihin, Andrew? Anong mga pinagsasasabi mo? Wika ng Don at sinenyasan ni Andrew ang kaniyang mga tauhan na hawakan ang Don. Bitawan niyo ako! Andrew, anong ginagawa mo? Anong ibig sabihin ito? Sambit ng Don habang pumapalag sa mga tauhan ni Andrew. Tumawa ang binata. Itali niyo siya! Utos nito sa mga tauhan. Andrew! Andrew! Traidor ka, Andrew! Sigaw ng matanda habang kinakaladkad siya ng mga tauhan nito. Pinaupo siya ng mga ito sa upuan at itinali sa silya, habang si Andrew naman ay may hawak-hawak na baril. Andrew, naging mabuting tao ko sa'yo, pero bakit mo ito ginagawa sa akin? I welcome you sa pamamahay namin, at ito ang isusukli mo sa amin? Isa ka lang tagalimos noon sa daan. I gave you home. I gave you high position sa kumpanya ko. At hindi ko lubos maisip kung ano ba ang kasalanan ko, kung bakit mo ito ginagawa sa akin. Tell me, ikaw ba? Ang mga tauhan mo bang nagtangka sa buhay ng anak ko at ni Jagger ngayon? Jagger, yan ang pangalan ng lalaking kinaiinisan ko. Kung hindi sana dumating ang lalaking yon, ay sana hindi tayo magiging ganito. Sana ay nasa akin pa rin ang atensyon ng anak mo. Sana ay okay pa kami. Alam mo, pinagtitiisan ko lang ang kamalditahan ng anak mo eh. Dahil umaasa ako na sasagutin niya ako. At kapag naging kami, ay ako na ang magpapatakbo ng kumpanya. Mas maging madali para sa akin na ipapasok ang mga armas na ibinibenta ko. Armas? Ikaw pala. Sa lahat ng tao ay ikaw pa. Ikaw palang gumagamit ng pangalan ng kumpanya namin sa iligal na mga gawain. Hayop ka, Andrew! Hayop ka! Wala akong ginawang masama sa'yo, Andrew! Sakim ka! Sakim ka! Sigaw niya rito. Oo, hayop ako. Dati na akong hayop. At oo, sakim ako. And it's your fault. Sino bang sisisihin ko bakit ako ang naging ganito? Ikaw. Ikaw ang dahilan. Alam mo kung bakit? Dahil ipinatikim mo sa akin ang sarap ng pera. Ipinatikim mo sa akin ang lasa ng kapangyarihan.
kaya mas sinangad ko pa na magkaroon ng mga yon. Higit pa kaysa ngayon. Prangkang wika ng binata. Don't tell me na ikaw ang pumatay sa anak ko. Na ikaw ang pumatay kay Bella. Ako nga, wala nang iba. Pagtatapat nito. Hayop ka? Hayop ka! Hayop ka! Hagulhol ng Don habang galit na galit sa taong walang utang na loob sa kanya. Tumawa ang binata. Don, kahit anong mura mo sa akin, kahit gusto mo akong saktan ay hindi mo magagawa yon. Alam mo kung bakit? Dahil nakatali ka sa bangkong yan habang hawak-hawak ko ang buhay mo. Malahudas nitong wika sa Don. Tandaan mo ito, Andrew. Kapag hindi mo ko napatay dito, ay isinusumpa ko. Mabubulo ka sa bilangguan. Huwag kang mag-alala, Don. Kapag nakuha ko ng kailangan ko ay patutulugin na kita. Anito, mahirap hanapin ang anak mo dahil kasama niya ngayon ang buwisit na Jagger na yun. Kaya imbis na siya ang dudukutin ko, ay ikaw na lang. Anong binabalak mo sa anak ko, Andrew? Simple lang. Papapuntahin ko siya rito para iligtas ang buhay mo kapalit ang halaga ng perang nais ko. Sambit nito at tinawagan si Agatha. Nagring ang phone ng dalaga na agad naman itong sinagot. Agatha, may sadya ako sa'yo. Anito sa dalaga. Andrew, wag ngayon. Agatha, kailangan ka ng papa mo. Si Papa? Anong nangyari kay Papa? Kausapin mo na lang siya, Agatha, para malaman mo ang totoo. Anito sa dalaga at inilapit ni Andrew ang phone sa matanda. Agatha, anak, kahit anong ipagawa sa'yo ni Andrew ay huwag niyong gagawin. Isa siyang traidor! Sigaw ng Don at inilayo na nito ang phone mula sa matanda. Narinig mo yun, Agatha? Andrew, ano ito? Anong ibig sabihin nito? Malinaw naman siguro kung anong ibig sabihin nito, Agatha, di ba? Ngayon, gusto ko na magdala ka ng 5 billion pesos para sa buhay ng ama mo. 5 billion? Bulalas ni Agatha. Yes, 5 billion kapalit ng buhay ng ama mo. Also, huwag kayong magtawag ng mga pulis dahil hindi ako magdadalawang isip na patayin ang ama mo. Andrew, paano mo ito nagawa sa amin ng papa? Naging mabuti naman kami sa iyo Oo nga, naging mabuti nga kayo. But I want more. Kailangan ko ng pera, Agatha. Bibigyan kita ng 5 oras para asikasuhin ang perang gusto ko. At kapag lumagpas ka dyan, ay tapos na ang ama mo. Banta nito sa dalaga at pinatay ang phone. Napansin ni Jagger ang pagkabalisa ni Agatha, kaya agad niya itong tinanong. Anong sabi? Si Papa. Nasa panganib si Papa, Jagger. Hawak siya ni Andrew. 5 billion. 5 billion ang hinihingi niya para sa buhay ni Papa. At bawal daw tayong magtawag ng pulis, Jagger. Anong gagawin natin? Kinakabahang wika ni Agatha sa binata. Dahil sa mahirap na sitwasyon, ay naghanda si Jagger. Dinala niya ang mga kailangan niya para sa kaniyang kaligtasan at para sa lahat. Agad silang pumunta sa bangko upang kunin ang pera na hinihingi ni Andrew sa kanila. Pagkatapos nun, ay pumunta na sila sa kanilang pamamahay. Sa sarili nilang bahay ay ama niya mismo ang hostage. Dala niyo ba ang pera? Wika ng isang tauhan kay Agatha. Tumango ang dalaga. Ibinalik ng lalaki ang atensyon kay Jagger. Disarmahan niyo siya. Utos nito sa mga kasamahan at dinisarmahan nga ng mga ito si Jagger. Sige, pasok sa loob. Ikaw, maiwan ka dito. Dugtong nito at pumasok sa loob si Agatha ng mag-isa. Pagkapasok sa loob ay agad siyang sinalubong ni Andrew. Andrew, nasaan ang papa? Aniya sa lalaki. Huwag kang atat, Agatha. Kung sana'y hindi ka masyadong pakipot, di sana masaya tayo. Palibhasa matigas ka rin kagaya ng ate mo kaya siya namatay. Sagot nito sa dalaga at nagsalubong ang mga kilay ng dalaga na may galit sa muka. May kinalaman ka sa pagkamatay ng ate ko? Hindi lang sa may kinalaman. Ako mismo ang pumatay.
Walang hiya ka! Galit niyang sambit at akmang susugurin niya ito nang tutukan agad siya ng baril ng mga tauhan ng binata. Kaya napatigil si Agatha. Huwag ka nang manlaban pa, Agatha. Wala ka nang magagawa. Nasa kamay ko ang mga buhay ninyo. Kung ako sa'yo, ay magpakabait ka. Anito sa dalaga sa napakahudas na tinig at sumenyas ito na kunin ng case na dala ng dalaga. Lumayo ng bahagya si Agatha. Gusto ko munang makita at masiguro na ligtas si Papa bago ko ibigay sa iyong pera. Yun lang ba? Sige. Sagot nito at dinala niya ang dalaga sa kung nasaan ang Don. Habang sa kabilang banda naman ay hawak-hawak ng 2 tauhan si Jagger. Kampante ang mga ito dahil walang armas ang binata. Marahas na hinawakan ng isang lalaki ang baba ni Jagger, habang ang isa naman ay nakahawak sa 2 kamay ng binata mula sa likuran. Jagger, nababahala ako na baka hindi ka na makahalik sa taong mahal mo dahil dito, sa bahay na ito, mismo kayo mamamatay. Talaga ba? Natatakot naman ako. Walang kasindak-sindak niyang wika sa lalaki at nanlaban sa mga ito. Habang sa kabilang banda naman ay abala si Agatha sa pakikipag-usap sa kaniyang ama. Agatha anak, sana hindi ka na pumunta rito. Papatayin ka lang ng hayop na to, kagaya ng ginawa niya sa ate mo. Sambit ng Don at ngumiti si Andrew. Ikaw naman, ikaw na nga tong inililigtas, ayaw mo pa. Sambit nito at muling sumenya sa mga tauhan niya na kunin na ang pera mula sa kamay ni Agatha. Ibinigay naman iyon ng dalaga at mahigpit niyang niyakap ang kaniyang ama. Kinalagan niya ito at hinarap si Andrew. Andrew, nakuha mo ng gusto mo. Sana'y huwag na tayong magkita pa. Ayaw na kitang makita sa loob ng kumpanya namin. Anito sa binata at muli itong ngumisi. At talagang umasa ka pa talaga na makakalabas kayo rito ng buhay, Agatha. Hindi na mangyayari yon. Malademonyo nitong sambit, sabay nakarinig sila ng mga putok mula sa labas. Nagimbal si Andrew at ang kaniyang mga kasamahan. Boss, nakawala si Jagger! Ulat ng isang tauhan sa amo. Mga walang kwenta! Hanapin niyo at patayin niyo! Wika niya, sabay nabasag ang bintanang salamin. Lumabas doon ang isang tauhan at bumagsak ito sa sahig kasama si Jagger. Mabilis na nagulo ang lahat at nagpalitan ng mga putok, habang ang Don at si Agatha ay nakadapa sa sahig. 2 baril na nakikipaglaban si Jagger habang si Andrew naman ay naghihinay-hinay na tumakas, dala ang pera habang ang kanyang mga tauhan ay isa-isa nang natutumba. Agatha, Don Salvi, halina kayo! Utos niya sa mga ito at dinala niya ang 2 sa mataas na pader na pwede ng mga itong pagtaguan. Agatha, gamitin mo to. At ibinigay ang baril. Ano? Baril? Hindi ko kaya. Hindi ako marunong. Wika niya sa binata habang takot na takot itong humawak ng baril. Basta kung merong kalaban ay itutok mo lang ito at kalabitin. Anito sa dalaga at iniwan ito. Jagger! Hoy! Jagger! Huwag mo akong iwan dito! Sigaw niya sa lalaki, ngunit iniwan pa rin siya nito at patuloy na nakipaglaban. Ay! Diyos ko po! Huwag niyo akong barilin! Sigaw ng dalaga nang tamaan ng bala ang posteng kaniyang pinagtataguan at isang bala pa ang tumama. Ang kulit niyo! Sinabing huwag niyo akong barilin! Muli niyang sigaw sa mga kalaban at nanginginig na itinutok ang baril sa kahit saan. Sa isang bintana ay may nakita siyang tao at mabilis niyang kinalabit ang kaniyang gatilyo. Papatayin mo ba ako? Sigaw ni Jagger sa dalaga nang kamuntikan na siya nitong tamaan. Sorry. Napangiwi niyang wika sa binata. Mabilis na hinanap ni Jagger si Andrew at palabas na ito ng gate. Ngunit hindi na ito tumuloy sa paglabas nang makarinig ito ng wang-wang ng mga pulis. Mga traidor! Sambit nito sa isipan ng malamang hindi tumupad sa usapan ng 2 at nagtawag pala ang mga ito ng pulis. Akmang aakit pa si Andrew sa bakod upang tumakas nang biglang binaril siya ni Jagger sa paa, dahilan upang mahulog si Andrew pabagsak sa lupa. Nilapitan siya ni Jagger at tinutukan ng baril.
Jagger, pabayaan mo kong makatakas. Hati tayo sa pera kapag tinulungan mo ko. Kumbinsi nito sa binata. Wala kang dapat ihati sa akin dahil mabubulo ka sa kulungan. Wika ni Jagger at dumating na nga ang mga pulis at agad na pinusasa ng binata. Tinipo na rin ng mga pulis ang mga tauhan ng binata at inaresto. Binalikan ni Jagger si Agatha at ang Don. Lumabas ang tatlo mula sa mansyon at kasalukuyang nakipag-usap sa mga pulis. Sinalubong naman ni Mang Ernest at ng iba pang kasambahay ang tatlo. Mabuti at ligtas kayo, wika ni Mang Ernest. Salamat kay Jagger dahil hindi niya kami pinabayaan, sambit ng Don. Kung hindi dahil sa inyo, Mang Ernest, ay baka nahirapan akong gawin ang trabaho ko. Salamat at maagap kayong tumawag ng mga pulis. Aniya sa mga ito at mahigpit na yumakap si Precious kay Jagger. Nagtataka man ay hinimas niya ang ulo ng bata. Kuya Jagger, huwag kang aalis ha. Ikaw lang kasi ang matapang kong kuya. Pakiusap ni Precious sa binata at tinapik-tapik lang ni Jagger ang ulo nito. Matapos ng gabing yon ay humarap sa maraming kaso si Andrew at agad na nahatulan ng mahabang pagkakakulong. Masaya at kampante na bumalik sa maayos na pamumuhay ang lahat at kasalukuyang nasa hardin sina Agatha at Jagger. Masaya ang dalawa habang pinapanood nila si Precious na masaya at unti-unting nakaka-recover mula sa trauma nito noon. Naging masayahing bata na si Precious at bumalik na rin ito sa eskwelahan hindi gaya dati na homeschool lang ito at hindi pa nagsasalita. Kinabig ni Jagger ang bewang ng dalaga at hinalikan ito sa pisngi. Ahem! Agaw atensyon ng Don sa dalawa at napalingon naman ang mga ito sa matanda. Jagger, kailan ba ang kasal ninyo ng anak ko? Po? Kasal? Nauutal na sambit ng binata. Oo, kasal. Bakit? Wala ka bang balak na pakasalan ng anak ko? Aba, Jagger, kahit malaki ang utang na loob ko sa'yo at sa ama mo, ay hindi ko hahayaan na hindi pakasalan ng anak ko. Don, hindi naman po sa ganoon pero wala pa po akong magandang buhay na maibibigay para kay Agatha. Wala pa akong ipon para gastusin sa pagpapakasal para sa kanya. Nais kong pakasalan si Agatha, Don Salvi, pero kailangan ko munang mag-ipon para mabigyan ko siya ng magandang buhay kahit na hindi kasing ganda sa buhay na binigay mo sa kanya. Wala pa akong sapat na pera, Don Salvi. Aniya sa matanda at tumawa ito. Jagger, hindi pera ang basihan ng magandang buhay. Dahil ang magandang buhay ay ibinigay mo na sa kanya. Naibigay mo na rin sa pamangkin niyang si Precious. Jagger, naging palagay ang loob ni Precious at yun ay dahil sa'yo. Bumalik na rin ang dati niyang sigla. Maging si Agatha, na wala ang kaniyang pangamba at ligtas siya kapag ikaw ang kapiling niya. Wagas din ang pagmamahal mo para sa anak ko dahil handa kang ibuwis ang buhay mo para sa kaligtasan niya. Iyon palang, Jagger, ay higit na sa pera. Jagger, utang ko sa ama mo ang buhay ko at naging utang namin ng anak ko ang buhay namin sa'yo. Kaya bilang pagtanaw ng utang na loob, ay nais kong hilingin sa'yo na tanggapin mo ang ibibigay ko sa'yo. Nais kong maging CEO ka ng kumpanya namin, habang ang anak ko naman ang chairwoman. Pakiusap, Jagger. Tanggapin mo ito. Tanggapin mo ang alok ko. Pakiusap niya sa binata. Hinawakan ni Agatha ang kamay ng kaniyang nobyo at sinenyasan nito. Agad namang naiintindihan ni Jagger ang nais ipahiwatig ni Agatha sa kanya. Kaya malugod niyang tinanggap ang alok ng Don. Makalipas ang isang buwan, ay ikinasal na sina Agatha at Jagger at sa Hong Kong sila nag-honeymoon. Kasalukuyang nakatanaw si Agatha mula sa bintana ng hotel nang yakapin siya ni Jagger mula sa likuran at hinalikan sa balikat. Agatha, mahal ko. Ano bang iniisip mo? Parang ang lalim naman yan. Aniya rito. Wala. Iniisip ko lang na kay sarap pala ng umaga kasama ka. Tura nito at hinarap ang kaniyang asawa. Ikinawit niya ang kaniyang dalawang braso sa leeg nito
at marahang hinawakan ni Jagger ang bewang ng kaniyang asawa. Jagger, thank you for giving me a peace of mind in this wonderful morning. Masuyo niyang sambit at mariin siyang hinalikan nito sa mga labi at muling naganap ang ikalawang pag-iisang katawan nila. Makalipas ang 1 taon, ay nagbunga ang kanilang pagmamahalan at biniyayaan sila ng anak. Hindi akalain ni Agatha na ang taong hinuhusgahan niya noon ay tunay pala talagang may mabuting puso, isang mapagmahal na asawa at isang huwarang ama sa kanilang mga anak. Ika nga nila, don't judge the book by its cover. Huwag agad tayong huhusga sa kapwa, base lamang sa kung ano ang nakikita natin sa panlabas. Dahil ang tunay na kabutihang loob ng tao ay malalaman mo lang kung bibigyan mo sila ng pagkakataon na kilalanin pa. Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa isang kwento na naman ng pagmamahalan at inspirasyon na handog namin sa inyo. Sana ay may napulot kayong aral sa kwento ni Agatha at Jagger. Muli, ito po si Tales of Siren at hanggang sa ating muling kwento. Maraming salamat po.